Tanggap na ho tayo ng report mga kabrigada. Unahin ho natin si Brigada Haji Caaminio dahil meron daw hong ilang evacuees o yung mga evacuees dyan ho sa may isang eskwelahan sa may Tatalon, Quezon City, lumobo na raw ho sa may 5,000. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Brigada Live Report. Magandang umaga, Brigada Gab at Brigada Ab. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan mula rito sa mga tuloy na pagdating ng tulong dito sa Gustavo P. Macapagal Elementary School sa Estado ng Barangay. Sige. Wait lang. Ayusin lang natin yung... Ayan. Yan na. Medyo luminaw na. Pwede pakiulit lang, Brigada Haji. Ayun nga, Brigada Gab, Brigada Ab. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan mula rito sa Barangay Tatalon, Quezon City, yung tuloy-tuloy naman na pagbuhos ng tulong dito sa Diosdado P. Macapagal Elementary School para sa mga biktima nga ng malalakas na buhos ng ulan na dulot ng pinaigting na hanging habagat at malawakang pagbaha. Isa ito sa mga evacuation center sa Quezon City na may pinakamalaking bilang ng mga nagsilikas na residente. In fact, batay sa datos at ayon dito kay Maria Luisa Raimundo na siyang senior focal person ng Barangay Tatalon, aabot sa 5,552 individuals yung inilikas dito sa Diosdado P. Macapagal Elementary School. Karamihan sa kanila 4 na araw na nananatili dito sa evacuation center. May iba sa kanila 2, 3 kasi yung iba pagka humupa ng kaunti yung baha nakakauwi sa kanilang mga tahanan. Pero yung iba mas piniling manatili na lamang dito kaya naman aabot na ng pang-4 na araw yung kanilang pananatili dito sa naturang eskwelahan. Wala pa naman so far na naitatalang insidente ng malalang pagkakasakit pero dito may mga nakapila, Brigada Gab at Brigada Ab sa aking tagiliran kasi meron silang isinet up dito na desk para sa medical check-up. So karamihan ng mga nakikita ko dito, mga kababaihan, may mga senior citizen akong nakikita. So, kumbaga parang iti-check lang din yung ating mga kababayan na nandirito. May nakikita rin akong nakaparada dito na mobile dental clinic, Brigada Gab at Brigada Abs. At samantala, kung tatanungin nyo naman yung sistema ng distribusyon ng tulong mula rito, hindi naman basta-basta bigay lang ng bigay. Ang nangyayari pala, nag-a-advance ng communication kung sino man yung grupo o organisasyon o LGU o mga government officials na namamahagi ng tulong para nang sa gayon, mabigyan sila ng listahan ng mga maaabutan ng tulong. Pero dito sa Barangay Tatalon, particularly dito sa Diosdado P. Macapagal Elementary School, meron silang tinatawag na white card. Brigada Gab at Brigada Ab. Yung white card na yon ay ibinibigay sa mga head of the family. Tapos, bawat pirma, bawat pirma doon sa white card na yon nangangahulugan na yung pamilyang ito ay naabutan na ng tulong. So, ibig sabihin, pag halimbawang naabutan na yung lahat ng ayuda o ng mga pagkain, tapos lumapit yung head of the family sa kinauukulan dito at sinabing, wala pa po kami natatanggap na tulong. Pag walang pirma doon sa kanyang white card, then, ibig sabihin, hindi pa siya nabibigyan ng tulong. So, ganun yung sistema para nang sa gayon, matiyak na lahat ay maaabutan. Ngayon, ngayong araw na ito, Brigada Gab at Brigada Ab, kani-kanina lang, may dumating na tinatawag na Nutribus. Galing sa opisina ni Senadora Amy Marcos, siya ay namigay ng hot meals at saka ng mga Nutriban para sa mga residente dito sa Barangay Tatalon. Sa pag-iikot ko naman actually, dito sa Barangay Tatalon, napansin ko na humupa naman na yung baha, maliban lamang siyempre sa problema sa mga basura na hindi pa naiipon. Tuloy-tuloy na rin yung operasyon ng palengke dito sa may Tatalon, Brigada Gab at Brigada Ab. Ang nangyayari kasi, yung karamihan sa mga evacuees na nandirito, nakatira sa may bahag sa Araneta Avenue, nakatira sa Victory Avenue. Alam niyo naman kung gaano kalalim yung baha sa Araneta Avenue. Kapag malakas yung buhos ng ulan, umaabot ng, kung hindi man lampas tao, at least hanggang dibdib o hanggang bewang yung taas ng tubig. Samantala, mamayang 10:00 naman ng umaga, Brigada Gab at Brigada Ab, ay nakatakdang mamahagi naman ng tulong at magsasagawa ng feeding program ang opisina ni
Senador Erwin Tulfo. Yun, siya naman yung pupunta dito ng personal para mamahagi ng tulong. Ngayon, may mga nakausap ako, Brigada Gab at Brigada Ab sa mga evacuees dito. Alam nyo, mahirap pa yung sitwasyon. Wala naman silang magagawa kasi malalim talaga yung baha sa kanilang lugar. May nakausap ako, siyam yung anak. Nagsisiksikan sa modular tent dito sa Diosdado Macapagal Elementary School. Pero wala nga silang magagawa talaga, kundi ang manatili dito, lalo't ngayon, bumubuhos na naman ang ulan dito sa Tatalon, Quezon City. Brigada Gab, Brigada Ab. Okay. Brigada Haj, sa pagkakaalam natin, ang Quezon City ay declared na under the state of calamity. Yang location mo, binanggit mo na sa 5,000 yung mga nagsilika sa mga residente at nananatili dyan. Yan ba ay yung pinakamalaking evacuation center or bukod dyan, meron pang iba na ibang mga evacuation centers kung saan nananatili yung mga residente dyan? As we speak, Brigada Ab, itong Barangay Tatalon, batay na rin sa ating pagsasaliksik at batay sa datos ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, ay ito yung may pinakamalaking bilang ng mga evacuees na abot nga ng mahigit sa 5,000. Yung ibang mga evacuation center, like halimbawa sa Barangay Bagong Silangan, aabot ng mga 2,000, 3,000 yung mga evacuees doon. Pero so far, itong Tatalon yung may pinakamalaking bilang. Meron pa din, actually, meron pang mga evacuees sa iba't iba pang mga barangay, sa Rojas District, meron pa sa may Fairview, sa Fairview sa Quezon City pa rin, at meron din sa bahagi naman ng Bahay Toro. Pero dito, sa Tatalon, ito yung may pinakamalaking bilang ng mga evacuees. Brigada Gab. Pero at saka tama ka pala na meron ngang idineklara na yung Quezon City under state of calamity. So which means yung quick response fund hindi lamang ng LGU kundi ng mga barangay, yung kanilang QRF ay maaaring gamitin para sa kanilang pagresponde dito sa pananalasa o epekto ng hanging habagat. Yes, Brigada Ab. Yun yung itatanong ko nga, Brigada Haji. Kasi nga, under the state of calamity, tama yung sinabi mo na pwede nang ma-utilize ng mga ng city government and ng barangay government yung kanilang QRF, yung quick response fund. Pero, inabanggit mo kanina yung mga tulong galing kay Senadora Amy Marcos and kami yung tulong galing kay Senador Erwin Tulfo. Yung sa barangay government at sa city government na ba, may natanggap na ba yung mga residente dyan na nananatili dyan sa mga evacuation centers? Nung isang gabi, Brigada Abs, galing na rito si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Isa ito sa kanyang mga pinuntahan talaga at kinumusta. Actually, kagabi, nag-brown out pa rito sa barangay... nag-brown out dito sa Barangay Tatalon, Brigada Gab at Brigada Ab. Pero, naibalik din naman agad yung supply ng kuryente. Kagabi rin, nagpaabot ng tulong si Congressman Bong Suntay, yung mga konsehal ng Quezon City local government. Kumbaga, dahil nga dito yung isa sa mga may pinakamalaking bilang ng mga evacuees, dito rin bumubuhos yung tulong mula sa LGU at mula sa iba't ibang mga public at private sector, Brigada Gab at Brigada. Okay. So tulad dun sa location kanina ni Brigada Mark, wala pang definite announcement kung kailan ba pinapapalik yung mga residente dun sa kanilang mga tahanan dahil nga sa banta pa rin ng bagyong Dante. So tulad dun sa ibang lugar, dyan wala ring anunsyo kung kailan o may go signal na ba na papalik sa kanilang mga lugar itong mga nagsilika sa mga residente. Kanina, Brigada Abs, may nakausap din ako na 24 anyos na babae na mayroong kinakasama. Sila ay taga Victory Avenue. Wala nang baha sa kanilang lugar pero hindi pa sila pinauuwi sa kanilang tahanan. Siguro dahil minomonitor pa rin yung pananalasa ng bagyong Dante and at the same time, ito nga, bumubuhos na naman yung ulan. At patuloy kasi yung clearing operation ng Quezon City Government sa mga lugar na dinaanan ng baha. Kung titingnan natin yung mga nadaanan kong mga lugar kanina, kung hindi man putik, mga basura yung naiwan nung malawak na pagbaha. So sa ngayon ba meron pang mga areas na flooded areas pa rin, Brigada Haji?
as we speak, Brigada Gab, wala pang inilalabas na anunsyo ang Quezon City government kasi usually naglalabas sila ng listahan ng flooded areas. Pero sa mga dinaanan ko kanina, wala pa naman tayong nakita na mga pagbaha. Particularly kasi inikutan ko kanina yung Araneta Avenue, yung NS Amoranto. So far, mukhang humupa na yung tubig at sana nga magtuloy-tuloy na. Okay. Salamat, Brigada Haji. Ingat kayo dyan. Maraming salamat mula rito sa Tatalon, Quezon City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and Youth Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!